Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Another day, another chance for love. Yan ang motto naming mga single. Pero hindi ka malulunod dito dahil kopo ng kulay pa lang pumapag-ibig na ang Team Pula! At tandaang makinig sa kupo ng expert sa pagkilatis ng mga red flag. Kung ayaw mo nang maging it's complicated ang pag-ibig na status mo yan sa iyong social media, iwasan mo yan. Kaya dito ka sa Team Puti! Kaya single ka man or taken, welcome na welcome ka dito sa Face to Face Harapan! Sana puwersa ang kanilang puso at isip para sa ikakaayos ng ating buhay. Our harapang tagapayo. Kapag hindi tapat, sigurado may kalalagyan ka sa ating legal expert, Attorney Rob Gozon. Meron ka bang love problems? The best advice is coming your way. Care of Dr. Love, Brother June Banag. Sabi nga nila, put yourself first before anybody else. Wow, such great advice. Ganda. Ayon yan sa ating mental health expert na si Dr. Camille Garcia. Love na love niya kapag nagbabati ang mga magkakagalit. Eto na siya ang ate ng masa, Corina Sanchez! Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. May gusto ko na akong tanungin dito kay Ryle and Tuesday. Paano kung ang naudlot mong pag-ibig ay pilit na bumabalik? Naku, naku. Ay! Ah, The one that got away? para sa akin, ate Coring, ipaglalaban ko. Kasi bumalik eh. Sabi kasi nila, pag mahal mo, papalayain mo. Pero kung bumalik, para sa'yo talaga. Ay, naniniwala ako Yes. dyan. Naniniwala Tsaka ako may dyan. saying dyan, ate Coring eh. Past is past, never come back. Pero if you come back, edi welcome back. Ano ba yan? Rhyme, pwede yung makata ka talaga. Makata May nakuha ka ko lang talaga. po yun sa Facebook. Binaig mo si Balagtas. Okay. Kung single yung binabalikan, pwede. Di ba? Pero, kung may present love na siya at may mga anak pa nga, ayun, parang hindi na pwede, di ba? Daddy's Hindi talaga home. pwede. Oh. Ate ko rin hindi talaga pwede. Agree, tumpak ka sa sinabi. You're a great singer! Ang dami ko naalala, Ate Kuri, sorry. Dami, nga. Bumabaha na po ang luha dito. Hindi pa tayo nagsisimula. Pero pag napapatingin ako sa sayaw ni Ryle, parang ako'y naaasiwa. Mahina po kasi wifi kaya gumaganon eh. Oo, talaga. Diyos ko, saan ko ba pwede panoorin sa gabi? Sa TikTok live nagbebenta po ng relo. Ayan na nga, kaso natin ngayong araw. Ito ay tapos ng relasyon sa pagitan ng isang babae at Becky. Ano nangyari yun? Matagal na raw sumuko ang babae, pero ang ex niya hindi pa raw yata nakamove on.
Lagi pa rin daw itong nakabuntot sa kanya at nanunuyo. Kaya hindi na niya alam ang gagawin sa kanyang ex-lover, present stalker. Nandun na po ako sa dulo, andyan pa rin siya, sunod-sunod. Para po siyang asong amoy na sunod-sunod po niya. Kung anong-anong ginagawa ni Papang sa akin, natatakot na po ako. Kilabot at hindi kilig ang nararamdaman ni Jenny dahil ang kanyang ex-boyfriend red flag na raw. Yan si Papang, ang kapal na mukha niyan. Di man lang siya marunong mahiya. Balak pa atang sirain ang pamilya ni Jenny. Hindi na lang siya maghanap ng iba. Ambisyosa at malisyosa lang daw si Jenny. Kaya ang effort ni Papang nilagyan ng kulay. Yan po si Jenny, mahilig po yan manghiram kang Papang kung ano-ano. Makapal po ang mukha niyan. Hindi marunong mahiya, abusado. Kagaya po sa akin may utang, hindi nagbayad. Magising na kaya sa katotohanan si Papang sa kanyang ilusyon kay Jenny na walang second chance sa kanilang nakaraan at tanggapin na lang na hindi na sila pwede. Ayun na nga, past is past. Yan ang say niya sa kanyang ex na ayaw raw siyang tigilan. Yon ang problema niya, Jenny, humarap ka na. Okay, linawin lang natin ha, na bading itong ex mo. Paano nangyari? Nagkarelasyon ka sa bakla? Opo, bata pa po kasi ako niyon. Nagkarelasyon po ako sa bakla. Paano nangyari yun? Kasi po ma'am, noon po kasi, yung sa kanya po ako nagpapaayos ng buhok. Sa kanya po ako nagpapaayos ng buhok. Tapos, mabait po siya kasi ma'am kasama. Tapos, rin siya, mapag-ano po siya, mapagbigay, maalaga, maasikaso po siya ma'am sa tutuusin. Hanggang hindi po namin na alam na nagpalagayan na po kami ng loob. Wala pong ligawan na nangyari ma'am eh. Hanggang nalaman na lang namin na parang kami na. Pwede palang ma-develop, nakakahimas lang ng buhok. Physical touch po yan. Physical touch, oo. Bakit kayo naghiwalay? Sa age gap po namin ma'am. Age gap? Apo. Bakit gano'ng katanda na siya? 57 na po siya ngayon eh. Yung naging kami, parang 47, almost lang 47 siya. Tapos 18 lang ako ma'am. 18 Apo. ka lang? Apo. 47, 18? Apo. Ilang taong ka na ngayon? 28 po. 28? Apo. Ano yan? 10 taong ka ng... 10 taong ka ng Opo. stalker mo yan? Opo ma'am, Naku. tagal na rin po. Ibang klase naman din ang kwentong ito. Anong klaseng stalker ang pagsustalk ang ginagawa sa'yo? Ano po ma'am tuwing pong nasa labas ako ng bahay, nagtataka po ako lagi siyang nakatitig sa akin ma'am. Iba po yung tingin ng kaibigan sa tingin ng isang stalker na tao. Siyempre, gusto niyo ba? Ganun talaga. Iba to eh. Pag tinititigan ka niya sa malayo, hindi ka naman niya nilalapitan, kinakausap. Nilalapitan din po, kinakausap. Malayo ba siya nakatira para dun siya magbantay sa bahay mo? Parang 5 lang po, 5 parang bahay. pinto. Opo, 5 pinto lang. Ano sabi ng asawa mo? Hindi niya po alam ma'am, kaya po pumunta dito. Oh, pero ngayon alam na niya. Opo. Hindi At ko least alam dito sabi. po ma'am, Alam malaman ng niya buong po. mundo. Hindi po kagaya sa mga marites. Baka sa mga marites niya pa po malaman. O, ito na ang ex ni Jenny. Oy, nandito siya. Talaga bang hindi pa nakaka-move on? Siya ba'y lalaki o babae? Papang talaga eh. Papang, humarap ka na. Anong stalker? Anong stalker ko? Anong stalker? Papang, ano bang gagawin natin tungkol dyan sa pustiso mo nalalaglag? Matagal na po ito, ma'am. Alam ko, Dahil sa hirap ng buhay. gawan natin ng paraan. Opo, salamat po. Oo. Dahil dyan, bibigyan ka namin ng second hand. Wag, totoo, wag. Okay, teka muna, sandali. Akala ko ba iniibig ka nito? Bakit parang gusto ka sapakin? Kasi ma'am, ilang beses ko na po siya. Kasi ginagawa niya akong stalker. Hay! Bakit ginagawa ko? Totoo naman na! Ilusyonada. Totoo! Ilusyonada ka. Totoo! Hindi ako stalker. Sinungaling ka! Alam nyo, pahupain muna natin ang damdamin ni Papang, okay? Pero harapang tanong sa ating pagbabalik, minamahal mo pa ba si Jenny kahit galit na galit ka? Yun ang kanyang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon?
kakampi ninyo, puti dito kay Jenny, pula dito kay Papang. So Papang, ang diretsahan nating tanong, may pagtingin ka pa ba kay Jenny na higit sa pagkakaibigan lang? Diba, hindi ka makapagsalita kasi Mayroon totoo. Mayroon. Meron lang akong gustong patunayan at ayusin. Hindi ba nagkaroon ng closure nung kayo'y nagkahiwalay? Hindi malinaw bakit kayo naghiwalay? Masakit man po na pig-break up niya ako, ma'am. Pero napakasakit hanggang ngayon. Kaya sinabi niyang tuldukan na niya, hindi ko alam na paparatingin niya dito ka. Mas gusto kong tuldukan na niya to. Tapos na ang kahibangan. Talaga, nito. tatapusin rin kahibangan mo, hindi kahibangan ko. Ilusyonada! Kahibangan mo. Ilusyonada! Huwag mo akong tatawagin na stalker! Hindi ako stalker! Stalker ka Napakasakit na tawagin ako stalker! Napakasakit sa damdamin ko, sa pagkatao ko! Ayan. Ano ba talaga, Attorney Rob, ang definition ng stalker? Yes po, under Section 3 ng RA 9262, meron po tayong legal definition ng what is stalking. It refers to an intentional act committed by a person knowingly without lawful justification follows the woman or puts her under surveillance. Ayun. Meaning to say, wala po kayong dahilan kung bakit ninyo sinusundan-sundan siya. Wala kayong rason under the law. Yun ang ano, Yes. kapag sinusundan-sundan ng walang dahilan. Yes po, walang lawful Eh, justification. teka muna, sinusundan-sundan mo ba siya? Hindi po. Sinusundan. Hindi Sinungaling. po. Saan? Sinusundan-sundan niya ako, ma'am, kahit nga po sa loob ng bahay ko, kahit gusto ko siya paalisin, ma'am, maliligo ako, hindi po umaalis yan, ma'am. Sinungaling yan. Ilusyonada. Oo. Ang akin lang, pag nakikita ko siya lumalabas, nagwawalis Papa, ang bahay andito niya, na tayo, naiisip umamin ka na, ko, ang sinungaling. binibigyan ko siya kung ano, mga Sinungaling pagkain, ka, mga sinungaling ka. chocolate at anything food, ma'am. Oh, ano tawag mo doon? Gusto ko lang Anong mapalapit tawag sa mo kanya dyan? uli bilang Anong maging tawag maayos mo na maging dyan? kaibigan lang kami. Okay. So, nire-respeto mo naman Yes po. na siya'y may asawa Yes na. po. Ayun. Kahit stay ng asawa niyang contraction lamang. Hoy, kahit construction ang asawa ko, marangal yun, huwag ka. Kahit ako parlorista, maganda, personalidad ko, nagpapaganda ako ng mga buhok, nagpapariban ako ng mga Nagpapaganda, buhok. nagsusunog ka ng buhok, hindi ka Hindi! nagpapaganda. Hindi! Nanununog ka! Ilusyonada ka! Nanununog Ilusyonada ka! Ang daming galaw ah. Nanununog ka. Ilusyonada ka! Huwag kang ambisyosa! Oh, bakit ako, di ba? Ni-ribbon ba? Anong nangyari sa buhok ko? Ang haba ng buhok ko. bakit? Nasira Lahat dahil naman sa'yo. binigay ko sa kagandahan. Wala na akong magagawa. Yan na talaga mukha mo, Day. Itong mukha na to, yung hinahabol-habol mo. Hinahabol-habol mo yung mukha na to. Wala ko care! Wala ko care! Nahabol-habol mo to. Wala ko care! Pois pa rin akit kasi ang Kinakabahan putik ako, putik ako nahuhulog. Wala ko care! Basta wag mo kong gagawin ng stalker dahil napakasakit ka? sa aking dignidad! Mas masakit sa asawa Sa ko aking kung malaman dignidad! ka. Ilusyonada ka! So, para araw-araw ka ba dumadaan sa bahay niya? Opo, kasi yung inuupahan kong bahay po, ma'am, nangungupahan po ako, dadaanan ko pa po yung bahay nila. Ayun naman pala. Po, dala ko yung aking payong, bag dito, bag sa likod, at may trolley pa po ako. Iba yung dadaan, ma'am, sa nagstay sa harapan ng bahay niyo, ma'am. At yung papasok sa loob ng bahay. Iba yun, ma'am. Ayun. Iba yung dadaan. Okay. Hindi naman po sa loob ng bahay yung daanan Pero gusto niya mo bang mahulog siya ulit sa'yo? Hindi na po siguro. Hindi na. Opo. Magulo na kasi may... Kailangan po bigyan na talaga ng tuldok to. Kasi pinaabot na. I'm not expected na maaabot kami dito sa face-to-face. Okay. Kaya sa tulong niyo po, salamat po Kaya na nga. magwawakas ng aming istorya. Istorya. Oo, yun, di ba? Mahaba pa talaga ang hair ni Jenny o talagang nabigyan niya lang ng mali siya si Papang? Itatanong natin na at marami pang iba sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Daig pa raw ni Papang ang tunay na lalaki kung dumiskarte kay Jenny. Ayon sa kakampi ni Jenny, Rose, humarap ka na. Kapal ng mukha mo. Ilusyonada ka rin, parehas kayo, ilusyonada. Kapal ng mukha mo. Ilusyonada, parehas kayong dalawa. Sinungaling.
Ikaw ang napakasinungaling. Grabe, over and over again. Sinungaling po siya. Rose, kahit kailan ba, hindi mo nasubukan magpareban kay Papang? Nagpariban po ako sa kanya. Nasira po yung buhok ko dahil po sa galit po niya, inaano po niya yung kaibigan ko. Sinadya niya yung pagsunog? Hindi po kasi may galit po siya sa Tanggalin mo nga yung kaibigan ko po. tanggalin mo nga yung tali. Buhagagin mo nga. Ay, okay. O, ayan. O, ayan. Ito na ebidensya, imbis na gumanda, lalong pumangit. O, ano nangyari nga ba sa buhok niya? Ano ba nangyari sa buhok niya, Papang? Anong kailangan niyang gawin? Pakalamera kasi yan sa buhay ko. Oo. Okay. Sinasabihan ko siya, tigil-tigilan niya niyang kaibigan ko. Dahil may pamilya na, may mga anak na siya at mga may asawa. Papang, sinadya mo bang sunugin ang buhok niya? Sinadya ko po talaga yung ma'am ko. Siyempre, may galit ka. Ay! Diba? Umamin ka na rin. Bakit? Kasi... Dahil masyadong intrimitida at pakaalamera sa buhay ko. Ayun. Dapat ang pakalaman lang niya ang buhay niya. Eto naman, kung may kakampi si Jenny, meron din si Papang malisyosa na ilusyonada pa. Chismosa pa. Ayan ang say ng kakampi naman ni Papang kay Jenny. Rosel, humarap ka na. Ambisyoso ka! Manggagamit! User! Sinungaling! Palitan na naman, Nagsama pa kayo! Mga walang niya, makakasalang Nagsama pa kayo ng kaututan, dila mo! Okay. Teka muna, Rosel. Bakit naman kay Papang ka kumakampi? Kasi po, malapit pong kaibigan ko to, tsaka regular customer po niya ako. Ayun. Lagi po ako nagpapaayos sa kanya. Ayun. Kaya papatunayan ko po na maganda naman yung gawa niya sa Kasi sinisiraan po nila yung kaibigan ko na daw po, na... Stalker. Opo. Sinisiraan, ebidensya na nga. Tapos yung buhok daw, gustong-gusto mo naman yan eh. Bakit? Sinisiraan yung buhok? Inutang mo. Bakit yung buhok mo? Ipinangrutan mo, Maganda yung buhok mo? Tingnan mo yung buhok mo. Di ba? Ako nagkain ng buhok ko. Hindi ko pinapangutang. Yung kaibigan mo. Pinaghihirapan ko, pinagtatrabahuan ko, ang pampaganda ko. Papariban yan. Yun Dami sa'yo. na nagreklamo niyan. Yun sa'yo, Hindi lang pinangutang mo kami pa. Wala reklamo kang kundi pakialam marami. kung ngayon. Wala kang pakialam. Bakit ganito ka magsalita? Para kang ng bangka. Teka lang Kahit muna, pa ate. ulit-ulit mo yung iriban, yung buhok mo, hindi na yung magbabago. Teka lang, Dapat, Rosel. yung mukha mo yung inuna mo, Ate Rosel, question. Ate Rosel, mabait ba talaga si Papang kay Jenny? Gaano siya kabait? Para malaman Mabait po natin. talaga siya. Kasi po, binibigyan po siya lahat ng demand niya. Sinasabi niya po dito. Na, minsan nga po, sinabi niya na, problemado po siya sa pera. Kasi yung asawa niya po, minsan hindi nagpapadala. Stay in po sa trabaho. Tapos minsan po, wala pong padala yung asawa niya. Kaya po nagdidemand siya dito na pautangin siya. Pautangin po siya. Kahit wala na silang relasyon. Opo, yun po. Nabalitaan din namin yan na sinubukan daw humiram, tas hindi napahiram. Opo. Sa 10 taon na nangyayari to at alam mo, bakit ngayon lang kayo nagre-reklamo at nag-aapila ng ganito? Bakit? Ba't hindi ka nagsalita dati? Hindi po kasi ako nangingialam sa kanila. Ang gusto ko po, siya po yung mag-unang mag-react silang dalawa. Kasi sila po yung nakakaalam ng lahat ng nila. Yung relasyon po nila. Ang komplikado naman na pag-ibig, yung pinagtatalunan, may pera pa na involved. So, Meron palang ganon. may ganunan Yeah. pa. Oo. At nasanla pa daw kay si Papang para lang may maibigay kay Jenny. Totoo ba to? True! Nagsanla ka ng sarili mong True, gamit. Lily. Anong sinanla mo? Ngipin. Yung gamit ko po man sa pag-home service. What? Gaya ng plancha ko sa buhok. Wala na akong gamit sa plancha. Naisawala ko na, naibinta ko na. Totoo ba? Opo. Nasasanla ba ang plancha sa buhok? Opo. Oo, kasi branded po yun. Branded. Oo, talagang pinag-ipunan ko po yun kasi kailangan ko po talaga sa trabaho. At sa aming pagbabalik, eto ang tanong, can you be friends with your ex? Yan ang tanong. At yan ang ating sasagutin. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Yun ang tanong ko. Ewan ko
lang ha, kasi ako gusto ko friends ko pa rin lahat ng ex ko. Ikaw, Tuesday. Ideally, yun ang gusto natin. We want to be in good terms nga kahit nga hindi mabalik yung dati. Kasi minahal mo din naman sila, di ba? May pinagsamahan. Oh, ang hirap ding laktawan lalo na kung taon, di ba? Pero ito kasi, pag malalim na malalim yung mga sugat, hindi na talaga maibabalik sa dating estado ang pakikitungo. Eh, syempre. Kung mabuti kang Kristiyano, mabait kang tao, mabuti ka, di ba, na innate, kaya mong laktawan ang forgiveness, pero yung forgetting ang mahirap. Yung makalimutan, lalo na kung napakasakit, yun ang mahirap. Kahit gustuhin man natin, napakahirap. So, tanging siguro ang lakas na galing sa taas na lang yung magbibigay sa'yo ng closure. Yun yung tinatanong natin kay Papang kanina, di ba, Papa? Ang hirap, ang sakit, pag hindi na isara. So, sara muna natin. Tapos saka natin pag-usapan yung friendship kung meron pa. Gaano ba kahirap ang makipag-friend sa ex? Ako, Ate Coring, hindi ko kaya immediately. Kailangan medyo may pahinga muna and then after a while, pwede tayo maging friends. But not super friendly, kailangan civil lang, wala tayong masamang dugo sa isa't isa. Kasi respeto yun sa future partner niya at sa future partner ko na ang pangit naman nun kung sobrang close pa rin ako sa ex ko, pero meron na akong bago. Siyempre, para din sa peace of mind nung partner. Oo. Friends lang, hindi naman kailangan super close. Yes. Hindi ba? Yung wag lang may kaaway o mabigat ang kalooban. Okay, sa mga sausawero at sausawera, sinong may kasalanan dito? At paano ito masusolusyonan? Nabanggit po kanina na gusto po ni ate na tigilan na po siya ni Papang, hindi ba? So sana po, nirespeto niyo po yung desisyon po ni ate na yon. Respeto po yon sa desisyon niya, sa relasyon po nila ng asawa niya, at respeto niyo po yun sa sarili niyo po. So sana po, tinigilan na po siya. Tama. Pero kung totoo naman po na nilalayuan talaga siya ni Ate Jenny, bakit sasabihin din niya na tinatanggap niya yung mga binibigay ni Papang? Kasi nakita niya po na meron pa rin pong pakinabang si Papang sa buhay niya po dahil wala po yung asawa niya, hindi nakakapag-provide. Kaya si Papang po yung ginagamit niya. So, nakapaloob ba ito, Attorney Rob, sa safe space? Yes po. Safe space law, di ba? Oo. Yes, Ate Coring. Pakinggan mo ito ha, Papang. O, ayan. Pagka in general, hindi kayo nagkaroon ng dating relationship, papasok po ito sa Safe Spaces Act. Kapag ka naman nagkaroon kayo ng dating relationship, papasok na ito sa Violence Against Women. No? So dito ho tayo sa stalking sa Safe Spaces Act. Yung mere fact na lagi ka nagpapakita sa kanya, unwanted communication, ay bawal ng batas iyon. Dahil mas general ang definition ng stalking dito sa Safe Spaces Act. No? Kaya, kuya, kung ayaw talaga niya, no, na nakikipag-communicate sa iyo, ay wag kasi this is a crime. No? Ang unang violation nito, fine lang naman. Pero dahil may dating relationship kayo dati, pasok ito sa 9262. Alam mo ba ang parusa? Pag nag-cause ng emotional suffering, ang pag-i-stalk sa isang babae na ayaw niya talaga, that is prison mayor or 6 years and 1 day to 12 years. Pero, dahil sa facts na nakita natin, ang keyword natin dito, Ate Jenny, no, is unwanted communication, unwanted presence. Pero kung ini-invite mo siya through your own paasa, no person shall benefit from her own wrongdoing. Ayun. In Tagalog, huwag ka nang humingi ng pera o tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Ayun. Kasi hindi lang naman one way eh. Dr. Love, hanggang saan lang ang relasyon ng mga mag-ex? Ex-lovers, ex-boyfriend? Hanggang saan lang dapat? Papang, huwag ka nang umasa na minamahal ka niya kasi meron na siyang karelasyon. Kung tumatakbo siya sa iyo para humiram ng pera and all that, kung ano man ang kanyang mga intensyon, tigilan mo na. Respetuhin mo ang sarili mo and hindi mo na kailangan ng closure. Kasi andyan na, obvious na yung tapos na ang inyong relasyon. Mamuhay ka ng sarili mo, suportahan mo ang anak mo, sabi nga ng audience natin, at pabayaan mo na siya sa buhay niya. Kung wala siyang pambili ng tsokolate, problema niya yon, di ba?
Now, kay Jenny, siguro dapat respetuhin mo rin yung status mo ngayon na may karelasyon ka na. Sa mga lalaking katulad namin na nagpo-provide sa inyo, ang laking insulto para tumakbo ka doon sa dati mong karelasyon para humingi ng tulong. Para matigil ang lahat, put an end to this, mamuhay ka ng sarili mo, kalimutan mo siya, this will be a good start. Ayan, ang mula kay Dr. Love. Thank you very much. Doktora Camille, eto, tatanungin ko muna si Papang, ha? Ano ang kategorya mo sa LGBTQ++? Ano, babae ba ang gusto mo or lalaki ang gusto mo? Ako, Ma'am Corina, to be honest, Yes. since born ako, Ha? since born, Since born, bading. yes. Since born, bading. May uncle akong bading, mga parlorista hanggang sa nategi na sila. Naggurangan na kasi gurangers na abang tumanda sila sa parlor, nategi na. Oh. My mom also is beautician. Diyan po kami binuhay ng mama ko sa pagpaparlorista. Hanggang elementary, hanggang sa nag-aral po akong hanggang high school. Diyan po ako ginasusan. So talagang true blue bading. Opo. Okay. So, pero bakit nagkakagusto ka sa tingin mo sa babae? Palibhasa po talagang dinasal ko sa mahal na Diyos na ibigay niya sa akin ang tamang daan. Kung saan ako nararapat at saan ako lulugar. Ayun. I'm not a perfect mom, Carl. Oo, hindi ka... Well, you know, Doc Camille, kung meron siyang kalituhan, baka dapat bigyan mo siya ng session. Kasi may mga bading na aminado na bi sila. Nagkakagusto rin sila sa babae. Yes. In the case of Papang, I think he's confused. Hindi pa niya nabibigyan ng kategorya ang sarili niya. Tama yun, Ate Kuring. Dahil kasi, alam nyo, pag sinasabi, before nung 80s, sinasabi nga daw na ang homosexuality can be considered a mental disorder. Pero tinanggal po yun. Kaya nagkaroon po ng isang kategorya lang, yung tinatawag nating gender dysphoria or yung gender identity disorder, wherein feeling nila hindi nagmamatch kung ano sila dun sa kung ano yung nararamdaman nila. That's the time na pwede po talaga magkaroon ng counseling. Pero Papang, 56? 57 po, this 57 years old ka na. 26. Dapat alam na kung sino ka. Dahil kasi pagdating sa ganyan, mas maiintindihan mo, hindi ka magkakaroon ng problema kung paano ka makikipagrelasyon kaysa babae o sa lalaki na alam mo, pag babae, friends lang. Pag lalaki ba, ganito ba talaga yung gusto ko or wala akong gusto? Yun lang po. Ayun, ewan ko lang kung tama bang sabihin na ang lalim na kasi ng pinag-uusapan natin, yung pala nagalit lang siya kasi hindi siya pinautang nito. Hindi ba? May maiiwan pa kayang pagkakaibigan sa pagitan ng dating nag-iibigan. Abangan ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Friendship is real and kulam is unreal. Ito ang naging harapan ni Vanang at Jaja dahil sa kulam na bintang. Sabi niya, mantado ako, makakarma ako, sa kinabukasan, ganito na yung mukha ko. Pero syempre, hindi tayo nagpadalos-dalos sa paghusga. Sinigurado nating binigyan ito ng tamang paliwanag. Sa tulong ng Skinovative Clinic, nagkaroon si Jaja ng pagkakataon na magpakonsulta sa eksperto para ipaliwanag ang tunay na kalagayan ng kanyang balat. Sumailalim siya sa ilang facial procedure para mabigyan ng hydration ang kanyang balat na malaking tulong para mas mabilis na mapagaling. At para naman mabawasan ang pangamba ni Jaja at matulungan siyang maghilom hindi lang sa balat kundi pati sa loob. Lumapit tayo kay Pastor Jeff Eliscopides. At dito nga, binigyan ng paliwanag si Jaja tungkol sa kulam na naging dahilan umano ng pagkaburog ng kanyang muka at kanilang bangayan. Wala siyang bisa sa atin pag may takot tayo sa Diyos. Alam ba yun? Oo. Kasi sabi sa unang 1:4:4, kung mas higit daw yung nasa sa'yo kesa yung mga nasa sanlibutan. Sabi, greater is He who is in us
than he who is in the world. Saka sabi sa Colosas, tinalo na ni Kristo yung lahat ng kapangyarihan. Sa huli, ang panlabas na kaanyuan ni Jaja ay naging mas maaliwalas at makinis dahil dito nagkaroon siya ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Maraming salamat po, Ma'am Corina Sanchez Rojas, at sa face-to-face harapan, sa binigyan niyo po opportunity para sa akin po, para magkaroon po ako ng self-confidence sa sarili po. At maraming salamat din po sa Skin Novative Clinic sa binigay po nilang effort para sa akin. Mas ganado sa bagong trabaho at mas kampante sa pakikisalamuha sa iba. Paalala lang, mas nagiging magaan ang buhay kung walang sisihan at bintangan. Sa halip, magtulungan tayo para hanapin ang solusyon. Dito lang, sa Face-to-Face Harapan. So, para medyo mapalubag naman ng loob, babayaran ko na ang utang mo sa kanya na 1.5. Okay? Tapos, ang mga utang ni Jenny sa'yo na umaabot ng 2-3, babayaran ko na rin sa'yo, Rosel. Thank you po. Pati, kasi si Papang, biro mo, para-parating nagbibigay. Yes. Pag siya'y inuutangan. O, tapos meron pa siyang pinapalaking anak na 7 years old. O, maganda ang pananaw sa buhay. O, tumutulong pa sa iba. Kaya yung utang mo na 3,000, babayaran na rin namin kay Rosel. Okay ba, Papang? Papang! Ano ba? Palagay ko, humanap ka na ng ibang iibigin. O, eto na. Eto na yung... 3,000. Ayan, ibigay mo na kay Rosel. Ibigay mo kay Rosel. Thank you po. Eto naman yung 1.5 na utang mo. Kay Papang, ibigay mo na kay Papang. Diba? Ayan. So ngayon, gusto ko may dancing. Sige nga. Sige na nga. Ayan, sweet dance. Dama ko. Nakakatuwa naman, Jenny. Kita mo, di ba, para ka nabunutan ng tinik? Masarap po sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam talaga. Una, walang utang. Una, walang kagalit. Opo. Di ba? Lahat kaibigan. Yan ang maganda para pumasok ang swerte sa buhay mo. Sinabi niya po kasing kaibigan lang. Hindi na po sana Correct. nakating dito. Ngayon, may utang ka rin na 2-3, di ba? Bigay mo naman kay Rosel. Tama ba? Baka sumobra na. Ang daming pera ni Rosel. Pautang din kami. Pahinga yung araw na ito. Si ate naman, parang nagdaramdam, ate Corina. Ate, hindi ba sinabi ko naman, papapupustiso kita? Papustiso at saka ribbon. Yes! Diba, may pamasahe ka pa ngayon. Ay nako, eto na. School supply sa anak ni Papang. Para makamove on na tayong lahat. Narinig ko po ang salitang respeto. Importante po ang salitang yan. Respeto sa pagkakaibigan, respeto sa kakilala, respeto sa boss, respeto sa janitor, respeto sa mga ex natin, lalo na ang respeto sa sarili. O hindi ba? Kung may respeto ka sa sarili mo, hindi ka na mangungutang sa ex mo. Kung may respeto ka sa sarili mo, huwag mo siyang bigyan ng cake kung ayaw niya. Bigyan mo lang sa anak mo yan. Di ba? Ako simple. Kung ayaw, di wag. Respeto sa sarili po yun. At hindi kailangan na may galit. Ang respeto ay mas malayo ang biyahe at mas malalim ang tagos kaysa sa pagiging in love. Yang in love madalas sa hindi panandalian, pero ang respeto, ang siyang makakapaniguro na kahit ang isang ex ay maaaring maging kaibigan habang buhay. Okay? So, respeto lang tayo. Palakpakan tayo para kay Papang at kay Jenny. Ako po ang inyong ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face.
gang na inirereklamo ng kanyang biyanan.